In the end, hindi na sila. Ang ko lang Ginoo. Musulit tama. Mayong gabi, Visayas ug Mindanao, magandang gabi Luzon, magandang gabi Pilipinas, magandang gabi ho sa lahat ng mga Pilipino, mga OFW saan mang panig ng mundo. Welcome back muli dito sa Premier New Normal po natin dito sa Bisdak Pilipinas. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa Bisdak Pilipinas, mga nagpapakulay. Thank you so much po sa inyo. Mabuhay po kayo, silent subscribers and followers ng Team Bisdak Pilipinas. Team Replay, maraming salamat. At maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta po sa atin. At siyempre, bago po tayo mag-umpisa, pasalamatan ko po muna yung mga nagmamahal po sa Bisdak Pilipinas. Ika lang guys. Yung wait lang. Mahinahana po ako. Ay, akin ka na lang, tikba lang. Pasalamatan ko po muna yung mga nag-member no, sa Bisdak Pilipinas. Marami kasing nag-join, no. Mga nagmi-member sa Bisdak Pilipinas, hindi po natin nare-recognize. So, i-shout out lang po natin yung mga bagong member. O, kagaya po ni Perez William, maraming salamat po sa inyo, sir. Heart, maraming salamat sa pag-member sa Bisdak Pilipinas. James Rofo, thank you so much. At si Perez William nag-upgrade. At Johnny Pusong, maraming salamat sa pag-upgrade ng membership. Joy Asarcon, thank you so much sa inyo. Ayan. Mergel Magdaluyo, thank you so much. Mabuhay po kayo. Clark Marquez, maraming salamat. Oh. Ayan. At maraming salamat din po sa mga nagpapakulay. No? Hindi po natin nababanggit yung banggitin na natin. Stephanie, maraming salamat. Reason Riarte, Marina Bustamante, Disnas, thank you so much po sa inyo. Yung mga recently na nagpapakulay mga kabistak. Oh, ito, palike po muna mga kabistak. Magandang gabi, araw ng Sabado. Ang bihira, no? Pag ang demonyo, demonyo talaga, no? Kasi pag gumawa ng kabulastugan, kabastusan, minsan, hindi mo sinasadya yun, di ba? Nagsisisi ka, no? Pero ito talagang sinasadya ng isang tikbalang aswang. Kaya ano bang hinihintay natin mga kababayan ko, tara na, bisda ka na! Ito po ang ating pag-uusapan ngayon sa Bisdak Pilipinas. Vice President Inday Sara, dinumog po yan nasa Kuwait sa mga nanonood po kanina ng upload video ko alas 6:30, na-upload ko na po yung mga kaganapang iyon. Pinasaringan po ni Vice President Inday Sara si Bongbong tungkol po sa kanyang new normal. Yung pala, yung new normal, new abnormal pala yan. Palike ka guys. Ay, Pitrang Kabayo nakabalik na sa HU time pagkatapos ng ilang araw na hindi lumabas sa naturang HU bakla time. Aba ho, no, biglang nagpakita kanina at masaya pa na ibinalita sa mga audience ang kanyang kabastusan. Naku, grabe, antindi, no? Kumbaga talagang sinasadya niya at planado kasi masaya siya eh. Kung hindi po yun sadya, di sana magano siya, kumbaga hinay-hinay siya, hihingi ng apology. Hindi talaga eh, masaya pa siya, proud pa, no? Ayan. Ano kaya ang kanyang hugot dito, no? Sa kanyang kabastusan sa concert na yun. Mamaya, maghimahimayo tayo kasi meron tayo nasisipat eh. Oy, Lisa, FA Lisa. Iniwan na po ng NBI director. At nag-resign na po sa pagka-NBI itong si Jaime Santiago. Bakit sinabi kong iniwan si Lisa? Alam naman natin, itong NBI na ito ay sumaludo po ito kay Lisa eh. Nahawakan sa liig eh. Siguro nakaramdam na hindi pwedeng ganito, hindi pwede tayong hawakan.
Oh, ngayon, siya rin tinatamaan ngayon. Kaya kusa nag-resign po, mga kabisdak. At nangangasar pa itong si Petrang Kabayo sa atin, ililibre daw niya lahat ng mga audience sa McDo. Yan yung sagot niya sa boycott po ng mga DDS. Binoycott to talaga, maraming nag-boycott, wala rin kumain eh. Ako, wala, hindi ako kumain, wala akong pambili. Palibre tayo kay Mimi Vice. Tikba lang aswang. Beke naman. Kumukuta ka sa pambabastos mo kay former President Rodrigo Roa Duterte. Beke naman. Ambunan mo kami, Petrang Kabayo. Yo. Okay. Umpisahan po muna natin, continuous po ito sa content natin. Mula kaninang umaga, kaninang hapon, at ngayong gabi. No. Sipin nyo na lang, 2 oras po tayo nagko-content kay Petrang Kabayo. Follow up lang. Kasi nga, yung taong ito, yung kabastusan hanggang abot, hanggang impyerno na. Ang problema, wala kang nakitang bakas na pinagsisihan niya yung ginawa niya. Ano nga ba ang nakain ng kabayong ito? Damo? Damo sa Senado? Ay, wala daw damo eh. Sabi na idol, walang damo. Sigarilyo lang naman doon na beef, di ba? Hindi naman daw totoo yun. Baka siniraan lang ba? Alam mo naman, mga bubunistang tanganista ngayon, daming alipuris, di ba kayo, no? Kung saan-saan, sa Kongreso, Senado. Siniraan yata, no? Anyway, damo lang naman yan. Pagkain ng kabayo. Ito. Mga kabisdak, biglang nagpakita po itong si Vice Ganda sa ilang araw po na pagpaliban sa HU Bakla na shoe. No? Kanina ho ay lumabas, nagpakita. At magugulat ka, no? Kasi siyempre sa bagay, kasi HU time, kailangan ano ka dyan, masigla. Baka naman pag pumunta siya doon hindi masigla, mapupunan ng mga didis. Ay, animal, nagsisi na. Pero wala kang nakikitang kaunting pagsisisi. Promise. Ito. Oh. Proud na proud siya sa kanyang ginawa. So, isa lang ang ibig sabihin yan. Yung pambabastos niya kay Tatay Digong, sinasadya niya at may nasa likod nito. At naambunan to ng biyaya. Ayan, oh. Nasaan yung wig? Mukha na pinatungan ng wig. Sabi niya, bibigyan ng hari. Ito, tingnan mo yung kasayahan niya. Wala kang nakikita, hindi mo nakikita na bakas na pinagsisihan niya. Ito, panoorin natin. Hanggang ngayon, pinag-uusapan ang concert nyo. Yes, it's a very successful concert. I am really very happy. Thank you, Lord, na itawid. Successful daw, yung concert, masaya siya, at nagpasalamat pa sa Panginoon niya, awards, no? Huy! Tinamaan ng kidlat dyan, Petrang Kabayo. Naitawid! Ayan, isipin mo yan. Nagiging proud sa sarili, successful umano at naitawid sa 2 araw na concert divas na maraming sinira na personalidad. Isa na po yan si former President Rodrigo Roa Duterte at Senador Kong Marcolita at marami pang iba. Sandamakmak na personalidad na kanyang sinira pero ni Malmasaya. Successful ka nga. Wow, hatiba-tiba. No? Successful dahil marami kang nasaktan. Successful dahil marami kang inabalang mga personalidad. Successful dahil ang mga supporters ng pamilyang Duterte, ayan na, nag-aalburuto na sa galit sa inyo. Pinutaktika. Wow, ang saya, no? Sana all. Anong klaseng pag-uugali meron itong si Petrang Kabayo, no? Wala kang nakitaan na bakas na siya ay nagsisisi. No, siya ay nalungkot. Baga talagang alam niya or ito talaga yung plano nila. Nilawakan ko lang yung aking
pananaw sa mga nangyayaring ito. Kasi kung ito ay hindi niya sinadya, mukhang magbitaw siya ng kahit man lang kaunting apology, no? Wala, as in, masaya pa siya dyan kasi successful. Successful ang paninira, pambabastos sa mga matatanda. Si Marcolita, ilang taon na rin yan, di ba? 70 na ba si Marcolita? Senior na rin po yan, Senator Marcolita, Same with Tatay Digong. Dalawang senior, dinali niya dito. Huwag man sana mambunan yung nanay niya. Marami pong haka-haka na di umano'y itong si Vice Ganda. Di ba kaya bayad ito? Para lang bastusin ang Duterte. Para ito ay ginagamit na diversionary tactics para sa mga mahalagang issue ng bayan ay matatabunan, kagaya ng flood control projects, no? Pero hindi naman natatabunan dahil bukas, di ba? Si Senator Marcolita, mag-conduct na po sa Blue Ribbon Committee ng investigasyon tungkol dito sa mga bulok na proyekto ni Bongbong Marcos. Hindi nagiging successful na matabunan yung issue. Napag-usapan si Vice Ganda kasi maraming nagre-react. Successful nga na sinaktan niya tayo. Yun lang siguro ang nakikita ko dun. Pagiging successful niya. Ang sabi, yad ba? Ito ay mga haka-haka lamang. Pero ako, medyo meron akong tiningnan na malaking picture, no? Malaking larawan na baka ito ang dahilan. Posible. Kaya walang pagsisisi, nakatiting, na pinapakita itong si Vice Ganda dahil sa naisip ko, guys, baka ito nga. Tingnan mo yung mga Duterte diehard supporters na nanawagan boycott. Si Atty. Vic Rodriguez, McDo nga, wag tayong kumain sa McDo. Ayaw ko naman talaga kumain kasi hindi naman ako fan ng McDo, promise. Sa talaga ako, kay bubuyog. Sa bubuyog po ako. O, tingnan mo Ito yung sagot niya. Ang sabi niya dyan, pakinggan natin. Lahat kayo rito ililibre ko sa McDonald's mamaya. Lahat kayo dito ay ililibre ko sa McDonald's mamaya. Libre mo ako, Pitrang Kabayo. Kailangan mo talaga manglibre, no? Bakit? Wala nang binta yung McDonald's, Wala nang kumakain doon, nilalangaw na. Lahat po ng branch ng McDonald's, kailangan manglibre ka, Luzon, Visayas at Mindanao, Nagaya ito sa, I think sa Davao po ito, sa Davao, sabi nang nag-post din, halos magsara na sila. Paano may kakain dyan ang lahat ng tao sa Pilipinas? Sa majority, DDIs, Mahal si Tatay Digong, Titirahin mo, linangaw ka dyan. Mukhang maraming magsarang McDonald's, guys. Dahil kay Vice Ganda. Pero anyway, meron ng bagong endorser, Si Heart Evangelista. Sabi naman nila, hindi pa daw, hindi pa tinanggal si Vice Ganda, iba daw yun kay Heart Evangelista. Kayo, bahala kayo. Kung gusto ninyong habang buhay nilalangaw kayo. Marami mo talagang mga DDS na siniseryoso yung boycott na yan. Huwag kumain sa McDonald's. Hanggat naging endorser si Vice Ganda. O, librehin mo, Vice, kasi nilangaw naman. No? Okay. Sabi ko, mukhang walang pagsisisi itong si Vice Ganda, Hindi nasasaktan, no? Talagang mabigat ang kanyang damdamin, Pero yung mga supporters niya, tinatamaan na rin sa mga DDS, di ba? Dito nga, marami ng troll sa Bisdak Pilipinas, tinatamaan na rin, nasasaktan na rin, Ito yung nakita ko, mga kabisdak. Ito ay tsorya ko lamang. Kasi ang naisip ko, pagkakataon lamang, kaya lamang ito, yung kaganapang ito, na si Vice Ganda, nung concert niya, ay ginawang pulutan
si Tatay Digong at si Marcolita. Okay ha, inisip ko lang ho naman. Ang una, duda ako dito, di ba kaya? Kahit hindi ho binabanatan ni Marcolita at ni Tatay Digong itong si Vice Ganda, ay galit pa rin si Vice Ganda kay Tatay Digong dahil sa prangkisa ng ABS-CBN. Oh, ito meron akong ipapakitang larawan na. Si Marcolita kasi yung naninindigan na wag abigyan ng prangkisa itong ABS-CBN sa panahon ni former President Duterte. Alam niyo po, ilang araw lang na concert. Magulat-gulat ho tayo, mga kabisdak. Ito ho ang nakita ko eh. Pinost din nila ho ito. Ayan oh. Ilang araw lang ha. Ayan oh. Pinost nila yan. Yung kaganapan, August 14. Kailan yung concert? August 8 and 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5 days. After ng concert ni Vice Ganda, nag-post itong si Lisa Marcos, meeting in support of the Philippine entertainment industry. Puta, nangangamoy. No? Sino yung Sino yung kaharap ni Lisa dyan? Naiiwanan na po yan ng NBI director. Tingnan mo Sino yung kaharap? Basahin natin, baka yung iba, hindi kilala yung kaharap. Yung babae, nasa kaliwa ni Lisa, sino po yan? Siya si Cory Vidanis. Si Cory Vidanis ay Chief Operating Officer for Broadcast of ABS-CBN Corporation. COO ng ABS-CBN, si Cory Vidanis. Bakit sila nandyan? Alam ko na yata yung naisip ko at naisip ninyo. Pareho yata tayo ng isip, no? Mag-comment nga kayo kung pareho tayo ng isip bago ko sasabihin. Yung isa, sinong kasama niya dyan? Si Carlo Katigbak. Sino ba itong si Carlo Katigbak? President and CEO of ABS-CBN Corporation. Kinuha na kaya nila yung yung premyo, no? Nilawakan ko lang kasi medyo malaki yung dito kapalit sa paninira sa mga Duterte. Alam naman natin itong first lady na ito. Galit na galit yan kay Inday Sara, galit na galit kay Tatay Digong dahil nga sinabihan ni Tatay Digong na si Bongbong Marcos bangag noon, bangag pa rin ngayon. Diba, nalala niyo yan? May presidente tayong adik, may kasama pang mura. Nagalit siya dyan Kaya si Inday Sara daw tumatawa. Lalo nang nagalit yung sabi ni Inday Sara, kung ano mangyayari sa akin. Kaya nga nakasuhan doon sa sa NBI, di ba, si Inday Sara. Meron na akong kausap, hahanapin kayo. Gorgurin din kayo. Pag ginorgor ako. Kaya sinabi, detreat daw, detreat Balik tayo dito muna kay bakit yung ABS-CBN, dalawa, iwan ko kung yung iba, mga taga-ABS-CBN din kasi sabi naman, meeting in support of the Philippine entertainment industry. Kayo, kaharap ABS-CBN, sinasabi mo talaga Philippine entertainment industry. Sinabi na lang sana, meeting in support of ABS-CBN. May dugtong sana franchise. Ito kaya yung premyo, prangkisa ng ABS-CBN. Ang tindi, no? Puta, August 9, binabanatan si Marcolita Duterte, Tatay Digong. August 14, nakipag-meet sa ABS-CBN. May natuwa. May sumaya. May lasing. Baka nag-unleasing hot pa nga no? Buti walang na-overdose. Mag-party-party kayo dyan, ha? So,
Di ba kaya ito atsorya lang ha. Di ba kaya? Kasi wala po tayong nakikitang pagsisisi itong si Vice Ganda. Di ba kaya ito ay utos ng ABS-CBN management sa pambabastos kay former President Duterte? Sinama si Marcolita. Ang di ba kaya ang kapalit nito ay prangkisa? Oo, ako po yan, ako po nahihiwagaan lang. Bakit bigla-biglang merong ganitong pag-meeting? Si Lisa at kasama mga ABS-CBN management. After talaga ninyong bastusin si Tatay Digong at Marcolita, pinapakita nyo, napaghalataan tuloy kayo ngayon, na mukhang may kinalaman ho kayo dito. Tingnan mo ha. Maraming kumakalat ngayon sa social media. Hindi ko alam po kung legit po ito ha. Patungkol sa prangkisa, mga kabisdak. Ewan ko kung legit. Alam nyo naman mga dilawan, pinklawan, puro fake news. Oh. Nadi umano'y. Oy. Ayan. Nadi umano'y. Ayan na. Ayan nga. Magbabalik na ang prangkisa ng ABS-CBN. Marami ang kumakalat kahit magre-research po kayo. Hindi ko alam kung talagang fake news po ito. Gawa-gawa lang ng mga dilawan, pinklawan. O sabi sa wakas, babalik na sa Channel 2. Ibabalik na po namin ang franchise ng ABS-CBN House Bill 11252, ABS-CBN franchise. Yun yung pinapakalat ho nila. Search nga natin sino to? Albay, Salcida. Yan Salcida. Kasi nga mga kababayan ko, tingnan mo, talagang fake news ka. Di ba? Ay, baka nga, si Salcida merong ganong klaseng panukala, no? Kaso hindi naman siya, correct me if I am wrong. Hindi naman siya I think hindi na po siya, representative pa rin ba to si Salcida? Ako po yung nagtatanong si Salcida ba ay representative pa? Check ko lang kung representative pa po siya. Para hindi tayo fake news. Hindi fake news si Howard. Yan ang kumakalat. John Terte, presided Philippine House Representative, member of the Philippine House of the Representative in office, June 16 to June 30, 2016 to 2025. So hindi na siya representative ngayon, di ba? Tama ba? Hindi na Pero yun po yung pinapakalat nila. Correct me if I am wrong. Teka lang, isa pang research para hindi po ako na Joey Salcida. Kung ano na po ang kanyang status ngayon. Teka lang Wait lang Salcida. Previous office, wala na siyang katungkulan Sa Wikipedia tiningnan ko po, former Chief of Staff of the Philippines, wala na siyang katungkulan. Tingnan mo hindi naman magsisinungaling yung Dan Fernandez. Wala na, di ba? Talo na. Alam ko natalo si Salcida, tama ba? Yung pagiging representative niya ay hanggang June 30 lang, 2025. So, anong katungkulan ni Joey Salcida ngayon sa Albay? Wala na. He previously served as a governor of Albay Province in the Philippines.
Wala na nga, correct me if I am wrong, oh. So, ngayon, ang ginagamit ho ng mga dilawan, yung ganyan, no? Wala na, talo na. Ayan, no? Oh, wala na. Si Joey Salcida ay talo na pala ho ito. Hindi ho pala ito nanalo. Gobernador itinakbo nga yung nakaraang eleksyon, kaso natalo. Natalo. Oh, natalo nga. Current governor. The current governor is Noel E. Rosal, who was elected governor in the May 12, 2025 midterm election. So, ginabaan si Salcida. So, yung panukala na yan, House Bill na yan, nasabi, ibabalik ang prangkisa ng ABS-CBN. Oh. Pwede bang ipagpatuloy ng 20th Congress yung House Bill na yan? Mukhang malabo ho, mga kabisdak. Pero anyway, yun ay atin lamang, kumbaga, tsorya lang. Pero ho, itong tsorya natin ay pwedeng tama, pwede rin mali, pwede rin mangyayari, pwede rin hindi mangyayari, at pwede magkakatotoo. Yung prangkisa ng ABS-CBN. Medyo matunog na ho, no? Matunog na ho itong tungkol sa prangkisa ng ABS-CBN. Kung yan man lang ang sukli sa kabastusan ni Vice Ganda, baka nga, hindi nila ito pagsisisihan. At pasalamatan pa nila. Bantakin mo. Kung sakali, ganun, bastusin mo lang si Senator Marcolita. Bastusin mo lang si Duterte. Kasi alam naman natin, nanggigigil itong si Lisa sa mga Duterte. Anong kapalit? Ito, prangkisa ng ABS-CBN. Putsang ina, no? Posible ba? Posible? Posible, no? Kasi bakit ganun ang nangyayari? So, speaking of Lisa, tuloy na po tayo. Mga kabisdak, palike po muna. Itong si NBI Director, Jaime Santiago, tumatatak rin sa mga DDSO ito eh. Kasi pinapatawag nga niya si Vice President Inday Sara dyan sa NBI dahil sa gigil ni Inday Sara kay Lisa, kay Bongbong, at kay Romualdez. Sinumpi na nga eh, mantakin mo ha. NBI Director ay susumpi na mo yung Vice President. Ganong katindi rin yung ginawa ni Jaime Santiago. Alam natin, nadudulas pa nga siya eh. Nadulas pa nga yung kanyang mga bibig. Na kung ano daw ang sasabihin ni First Lady, yun ang masusunod. Nabansagan pa nga natin itong naturang NBI Director na tuta ni Lisa, bata ni Lisa. Nadulas siya doon eh. Mantakin mo, NBI Director ka, magpa-control ka sa First Lady. Pero ngayon, magulat-gulat tayo dahil nag-resign na po ang naturang NBI Director. Ang dahilan, siya inaatake din. Tinuklaw din siya ng ahas eh, no? Wala, alam nyo naman talaga, pag magbubuhay ka ng ahas, panigurado talaga yan, tutuklawin ka. Una, kunti-kunti lang. Pakainin mo ng mga maliliit lang na pagkain, tapos later on, manok, no? Tapos manok, aso, tapos aso, baboy, tapos baboy, kambing, tapos kambing, baka, pagkatapos baka, kalabaw, tapos kalabaw, kabayo. Ngayon, hanggang sa wala ka nang may bigay, ikaw na yung tutuklawin ng ahas. Mukhang ito yung nangyayari kay Jaime Santiago. Kasi ayan, nag-resign na. NBI Director Santiago resigns. Cite orchestrated moves to discredit him. So, inaatake talaga siya. Kaninong grupo yung umaatake sa kanya? Ano yung dahilan? Bakit inaatake siya? Oh. Tapos, kinumpirma po yan ng PCO. Ang tikririring. Kinumpirma ang pagbibitiw ni Santiago bilang NBI Director. Magugulat ka, no? Alam natin, bata siya talaga. Ni Lisa. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi yan bata. Bata nga eh. Nadudulas pa nga yung bibig niya eh. No?
Mantakin mo, sinusumpi na si Inday Sara. Tama lang din, mag-resign ka para sa akin eh. Wala ka rin namang kwenta, sir eh. Sumunod ka kay Baki, wala kang paninindigan. Kaya siguro ngayon, naninindigan na siya. Manindigan na ako. Bakit? Kaya ko nang gawin ako, props. Dinidiscredit daw siya. Tingnan mo, ito yung isa sa mga issue. Hindi yan video talaga. May audio lang yan. Poster para di tayo makapiright. Tingnan mo, ito siguro. Ang kilala naming Paul Tangkad dito. Si Paul Rivera na naka-assign sa ballistics. Aha. Sa report, STF daw. Madumi, malisyoso. Kinakabit sa akin na kumbaga pinapalabas kolektor ko. Makakaharap ako sa inyong lahat. Mga media, mga officer ko dito sa NBI, makakatingin ako eye to eye. Wala akong koleksyon. Wala akong kota-kota. Kayo, alam niyo yun kung sino-sino yung mga may kota-kota. Pero ako, never ako na-involved dyan. Kaya nasasaktan ako. Ba't pinagpipilitan na bata ko ito? Batman ko ito? Hindi ito STF, hindi ko tao to. STF daw. May collector daw. Alam mo ano, NBI director, kung ako sa kanya, kung may nalalaman siya patungkol sa mga ganyang anomalya, mga sindikato yan eh. Total, NBI ka naman, unahan mo na. Nag-resign ka naman na, unahan mo na. Kasi, pag hindi siya maagap dito, tatamaan siya dito para sa akin. Baka ipakulong pa siya dito ni Baki. No? Demolition job laban sa kanya. Yun pala yung mga issue na yan. Kaya nag-resign siya. So nga, mag-ingat ka lang kasi babalikan ka talaga ng sindikato. Sindikato yan para sa akin. Tinatamaan siya dito. O baka may nalalaman no, siya. No? Ito yung masakit dyan. Kung meron kang alam sa mga sindikato, paano mo yan tatakasan? Kung na-involve ka rin, kung na-involve ka rin sa sindikato, ano ang magiging kahinatnan mo dito? Kahit nag-resign ka sa pagiging NBI director, kung kilala mo lahat ng sindikato, hahabulin ka. Kasi meron daw siyang kolektor, may bagman, di umano. Kaya nag-resign siya kasi yan ang nangyayari ngayon. Dinidiscredit siya, sinisiraan talaga siya, demolition job ito guys. Ayan na po. Well, sino ang papalit? Mukhang ang papalit, kailangan na mahawakan ni Baki. O baka naman talagang tinarbaho na itong si NBI director kasi hindi na siya nagpapahawak kay Baki. Nasabihan siguro nila po siya. Ayaw mo nang sumunod Pag-initan ka namin ngayon. Tingnan natin kung ayaw mong sumunod. Kaso nag-resign. Talagang ayaw na siguro sumunod. Yan lang yung mga tsorya natin. Tingnan natin kung ano po ang mangyayari kasi iinit po ito. Anong araw ngayon? Sabado. So, walang mga government offices. Sa Lunes, hintay natin si Auntie Kririring. At dapat magpa-interview rin itong si NBI Director. Kailangan ipaglaban din niya yung kanyang prinsipyo. At kung may nalalaman siyang kababalagan under Marcos admin, unahan na niya, kumanta na siya. Kaysa siya pa ang madali dito. Kung yung susunod na NBI Director, hawak ni Baki, patay kang bata ka. Yan ang problema dyan. Palike nga guys. Kumbaga, pautakan na lang yan guys. Pautakan na lang talaga yan. Kung sino po yung medyo alisto, mautak, no? Magaling sa mga ganyang gawain, patay, panalo ka. Tatahimik-tahimik ka, patay, talo ka. Magpatalo ka. Anyway, good luck po sa inyo, NBI Director. Sana po, prinsipyo, yung panghahawakan nyo ngayon. Kung may alam kang mga kababalaghan dyan sa NBI, siwalat mo na, wag mo nang hintayin, uunahan kanila. Pag inunahan kanila, patay kang bata ka. Tandaan mo, demonyo kalaban mo. Ito, speaking of demonyo. Pag-usapan natin si Dayon Yor. Grabe, si Vice President Inday Sara dinumugo talaga doon sa
Kuwait, galing, daming tao, mga didiis. Binanatan po, pinasaringan po ni Vice President Inday Sara si Bongbong tungkol sa kanyang new normal. Pakinggan po natin, guys. Oh. Every year, balik-balik. Ang bagyo, ang baha, ang landslide. Pero every year, bakit parang first timer tayo sa bagyo, baha, Ayun. and landslide? First timer tayo lagi. Parang nagugulat tayo na nangyari. Ha? New normal o new abnormal? At hindi pwedeng sabihin natin na ganyan talaga ang Buhay. buhay natin. Na ganyan talaga ang bansa natin. Diba? Hindi normal yan. Abnormal. Hindi. Sinasabi ko sa inyo, pag merong dumaan na Yolanda, ulit, dyan, sa atin, Mas sigurado ako, Yolanda na naman ang mangyayari. Mas malala. No joke. Ganyan. Stop tayo, no? Ako, alam nyo, tama yung sinabi ni Inday Sara. Huwag naman sana mangyari kung merong ganong super typhoon na mangyayari sa kagaya sa Yolanda na bagyo. Baka ganun din ang magiging resulta kasi yung administrasyong Marcos at nung administrasyong Dilawan, mas malala pa ngayon kay Marcos. Baha-baha nga lang, hindi niya kayang solusyonan, ha? Baha lang, nagkaaligaga na, hindi na alam ang mga ginagawa nila. Lalo yung flood control, naku, yari talaga. Oh. Sa Lunes, kung Marcolita, bira-birahin mo ito. Walang flood control para, kung merong super typhoon darating, Diyos ko, kawawa ang bayan. Tuloy tayo. Ka hindi handa ang ating bayan. Kaya dapat tinututukan natin yun kasi alam natin na darating yan Exactly. No. every year sa ating bayan. Kaya Tama. dapat pinaghahandaan yan na hindi ka na naggugulat Correct. Hindi na bago sa o atin. hindi ka na nagpapanik o hindi ka na kamot ng ulo mo. Hindi ka na ako kamot ng wala nung gagawin natin. Nagkakamot ang buing Ay, gagawin natin. Diyos ko. Dapat alam mo na yan. Pag darating yung bagyo, kagaya kay Tatay Digong, bago pa dumating yung bagyo, nakahanda na ang mga opisyal ng gobyerno, ready na, mga relief goods, nagre-remind na 24/7, nagmumonitor na yung mga government agencies patungkol po dito, naglikas na, ganun na. Pero ito, wala, hindi handa, walang alam nga Anong gagawin natin, Yawag? Tuloy tayo. Kasi, ano sasabihin? Ganyan talaga yan. New normal. Hindi pwede. Correct. Ganyan. Nakikita natin ang handaan ng Sa ibang bansa. Ayun. So, ibig sabihin, hindi siya imposible. Exactly. Hindi siya impossible dream. Kasi, I'm sure, nakita nyo na yan. Kung saan man kayo galing, o kung dito man, sa Kuwait, o kung saan bansa man kayo galing. Kaya yan yung mga, hindi ko alam, bakit, nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero bakit natigil? Kasi alam naman natin kung anong gusto natin makita para sa ating bayan. Correct. Alam natin kung anong pangarap natin para sa ating bayan. Pero bakit hindi natin nakikita? Nakikita natin sa ibang bansa. Alam nyo, kami, yung iba sa inyo siguro, dinala na ang pamilya, kung nasaan man kayo sa abroad, o naiwan doon. Kami, mga naiwan doon, na walang planong umalis sa Kawawa. Pilipinas. Ayaw namin magtiis ng hindi maayos
madumi, walang disiplina, ayaw namin magtiis sa ganon. Kasi gusto namin kung ano yung maganda sa ibang bansa. Yun Maranasan. ang nakikita at naiwan natin para sa ating pamilya. Exactly. At sa mga susunod sa atin. Dahil patapos na tayo, di ba? 28 Ang problema nga ho, walang plano ang Marcos nito paano solusyonan. Ano po ang gagawin, no, ng gobyerno. Kawawa yung next generation eh. Kailangan maranasan din naman natin yung yung pangako nila na tunay na pagbabago. Minimal na tunay na pagbabago. Sama-sama tayong bumangon muli, Yaward. Para pala yan sa mga durugista, no? Sa mga kriminal, ang mga sindikato at mga kurakot. Babangon tayong muli, Yaward. Ang puntarya pala mga Duterte. Ito yung nangyayari. 8 years old na tayo. Lapit na tayo mag-retire. Malapit na mag-expire. Diba? Si Liza at si Baki at saka si Ngimim, kailan ma-expire yan? Sama nyo na si Bunjing. Ngimim, kailan ka mag-expire? Ikaw Baki, ikaw Bunjing. Dapat sila ma-expired eh. Nga walang kwenta. Makita mo mga mukha nila, mabuisit araw mo eh. Kaya nga minsan, pag nagpipli ako ng video, pag nagsalita si Bungbong, nagsialisan yung mga nanonood. Ayaw nila mapakinggan. Ayaw nila mapanood. Mabuisit ka nga, mukha pa lang. Lalo na si Antigler, yaward si Rambuhay mo. Tuloy, boys. So yung mga susunod sa atin, yung mga anak natin, mga apo natin sa tuhod. Huwag niyo sabihin sa akin na hanggang ano na ba tayo, 2025, pagdating ng 2060, magugulat pa rin sila sa bagyo. Uy, may bagyo. Uy, may landslide. Hindi pwede yun. Or iikot-ikot pa rin sila kahit saan para humingi ng Tulong. Kalokohan financial yun. sa pagpapagamot. Pwede. Hindi ganon. Ayaw natin magtiis. Gusto natin kung ano yung meron maganda sa ibang bansa. Experience meron natin. din tayo. Mangyari pa Paano kaya yan? natin magawa yun? Sa pagtutulungan natin na ibalik at ituloy ang pagbabago para sa ating bayan. Alam mo, papunta na tayo sa 9-day, ma'am. Ayan Duterte for President. Ayan. Pagbabago na simula ni Tatay Digong, hindi na natuloy dahil diretsong iwi ang panga. No? Nangyari pa kaya yan? Kasi tayo, medyo mataas ang expectation natin kay Inday Sara na magawa ni Inday yung nasimula ni Tatay Digong na pagbabago, may pagpatuloy muli pag siya ay naging presidente. Parang ako sa akin talaga ang tiningnan ko dito, pag tiningnan ko po dito guys, sa nangyayari sa Pilipinas, si Inday Sara ang kawawa. Oo. Isipin mo back to zero yun eh. Kumbaga, wala nang continuity ito eh. Naputol yung continuity. Kasi pag sinasabi mong continuity, yung nasimula na ipagpatuloy. Kaso wala na, naputol ng 6 years eh. Yung ginawa ni Digong ng 6 years, excuse me po, masamid Tubig muna. Palike nga guys. Tingnan nyo continuity. Yung nagawa ni former President Duterte ng 6 years, sana na ipagpatuloy ni Bongbong. Kaya nga sumama si Inday dyan. Hindi niya pinagpatuloy, so ibig sabihin putol. So pagdating ng 2028, kung sakaling darating pa ng 2028 si Bongbong, no? Pagdating ng 2028, naputol na yung Duterte,
panibago, no? Back to zero. Kasi sa loob ng 6 years ni Bongbong, walang mangyayari. Walang nangyayari, di ba? Wala na talagang mangyayari dyan. Kasi wala na, ilang taon na lang. Kung ano na po yung mukha ng gobyerno ngayon ng Pilipinas, yun na yan pagdating ng 2028. Marami kang aayusin eh. Peace and security, corruption, lahat. Lahat back to zero ka. Health department, education department, lalo na DPWH, mga flood controls, grabe, ang dami. Pati utak ng mga politiko, babaguhin mo rin yan eh. Kapulisan, kasi nadungisan yung kapulisan eh. Mga militar, nadungisan din eh. Yun yung aayusin mo. Lalo na pundo ng bayan, kautangan, Diyos ko, utang dito, utang doon, mga nangungurakot, malamang maghabol si Inday. Yan ang mangyayari dyan. Ang tanong, kakayanin ba ni Inday yan? Sa loob ng 6 years? Back to zero, walang continuity na nangyayari. Naputol nga. So, ang gagawin ni Inday, back to zero ka, pero yung ginawa ni Tatay Digong, kukupyahin mo yon. I-adapt mo yung mga magagandang nagawa, pero hindi na matatawag na continuity dahil naputol nga ng 6 years. Pero kung si Inday Sara naging presidente ng 2022, yun ang continuity. So ngayon, ikakapin na lang ni Inday Sara yung ginawa ni Tatay Digong. Ipagpatuloy niyo doon. Pero yung word na continuity ba, putol na. No? Kumbaga, sayang lang. Yung ginawa ni Tatay Digong, lalo na yung war on drugs, mahirap mag-umpisa yun eh. Kasi maraming pumapalag. Yun nga yung dahilan kung bakit nasa Netherlands si Tatay Digong ngayon. Oh, yung witness ng ICC, putya, may multiple warrant of arrest eh. Las Cañas, di ba? Sana magising naman yung ICC dito. Maagapan siguro, no, yung mga hindi magandang nangyayari sa ating bansa ngayon, kung hindi na ituloy ni Bongbong yung pagka-presidente niya. Bong, maawa ka, Bong. Oh. Maawa ka sa Pilipinas, Bong, mga Pilipino. Huwag mo nang ituloy, Bong. Si Inday Sara na lang. Tama na yung 3 years. Next 3 years, baka pwede, paubayan mo kay Inday Sara. Ayusin na natin lahat ba? No? Anong ginawa ni Digong? Gawin din natin. Kahit naputol ng 3 years, medyo maagapan pa. Eh kung maputol niya ng 6 years, patay kang bata ka. Kaya sabi ko, napaisip tuloy ako. Putya, di ba kaya kawawa si Inday? Pero no choice si Inday dito eh. Kailangan niyang tumakbo sa pagka-presidente. Kailangan siya ng bayan. Sa nangyayari ngayon sa ating bansa, my God, Inday, tumakbo ka, baka maulit na naman ng 2022, patay tayo dyan. Na hindi tatakbo, mga Pilipino, uhaw na uhaw sa tunay na pagbabago. Ang ganyan yung nangyayari sa Kuwait ngayon. Grabe yung mga tao, akala mo nakakita ng artista eh. No, sikat na sikat si Inday. Ganong kamahal ng mga Pilipino si Inday Sara. O ito, mayroon po akong ipi-play na video, no? Panoorin po natin. Kaunti lang. Nasaan ba yun? Ito, sa kaibigan, no? O, credit sa kanya. Samahan niyo ko at ikikwento ko sa inyo ang mga kaganapan sa pagbisita ni Vice President Sara Duterte dito sa bansang Kuwait. Bago pa lang mag-alauna ay dumating na ako sa venue, Safar Hotel sa May Fintas. Pasok pa lang ni VP Sara ay pinagkaguluhan na ito. Panoorin nito. Tingnan mo yan, no? Grabe dyan talaga, oh. Kaya ako, hindi ko maiwasang mapasigaw ng Duterte talaga, sigaw ka dyan. tagal na akong humahanga kay Vice President Sara. Oo. Kaya nung nalaman kong napupunta siya dito sa bansang Kuwait, abay, in-schedule ko kagad yung day off ko. Sobrang Naman. excited sa event na to kasi ang tagal ko itong inintay. Oops, teka lang. Sure akong kilala nito. At dun sa event na yun ay nagkaroon ng iba't ibang pagtatanghal mula sa iba't ibang grupo ng mga kababayan natin dito sa bansang Kuwait. Merong sayawan at syempre, hindi nawawala ang kantahan. Grabe, sobrang ramdam na ramdam ko yung init ng pag-welcome at pagmamahal Grabe, ng iba oh. sa ating mga Daming kababayan tao. kay Vice President Sara Duterte. Nakakahanga Grabe mo, ang kasi init ng iba sa pagtanggap kanila nila, yung Inday day off Sara. pa talaga at nag-effort para maka-attend sa event na to. Kaya para kay VP Sara, dalangin ko na palagi kayong nasa mabuting kalagayan.
Maraming salamat sa iyong patuloy na paglilingkod sa ating bayan. Para sa akin, ang tapang mo ay inspirasyon hindi lamang sa mga kababaihan kundi sa bawat Pilipino na ayaw sumuko sa laban ng buhay. Mabuhay po kayo, ma'am. Patuloy po akong susuporta at hahanga sa inyo, ma'am. Mabuhay po kayo at syukran. Gusto ko yung word na matapang. Alam mo, tama ka dyan, sir. Si Inday Sara na ang pinakamatapang na politician na naabutan natin. Except kay Tatay Digong. Mantakin mo. Grabing kaaway ni Inday Sara, mga buhaya. Lahat ng mga barako pa, lalaki ng tiyan. Ang iba may mga buntot, may mga sungay pa. Pero tingnan mo naman, yung Inday Sara, hindi man lang yumuko. Hindi man lang sumuko kung iba pa yan, guys. Madidepress ka ba? No, depress ka. Madidepress. At ano na lang, distress. Sorry. Madidepress ka. Tigil na ako, baka mag-resign pa ka. I-impeach na nga ako, pinagtulungan ako. Sinabihan pa nga ako ng kurakot, kaya hindi ako kurakot. Kahit maayos yung pagiging mayor ko, that time, pinapakita ko, walang utang ang Davao City. Tapos pagdating ko sa pagiging vice-presidente, sasabihin nila, kurakot ako. No? Talagang binugbog si Inday ng todo. Kumbaga sa Bisaya, kinulata talaga dong. Talagang hindi basta-basta yung naranasan ni Inday Sara. Bugbog kaliwat kanan to, guys. Kumbaga, pag boxing pa, wala, knockout ka na eh. Pero si Inday, tayong tayo. Hindi po nagpapatinag. Lumalaban ang aling ito. Alam niya yung kanyang ginagawa. Kasi kung iba pa to, hindi pa tumatapang, wala. Sumuko siya, baka nag-resign na nga. Nakatulong din yung mga supporters, lalo na mga political bloggers, mga netizen, mga OFW, pinapalakas yung loob ni Inday Sara. Tingnan mo, last na survey, sinong number 1? Inday Sara, 31%. Ang taas. Ang next, 13% lang eh. Wala pa sa kalahati. Ganun ho. Ka-fighter itong si Inday Sara. Sabi ko nga ho sa inyo, si Inday Sara na ang pinaka-nakakatakot na maging presidente. May hugot, may pinagdaanan. Pinagtulungan, tumayo. Walang kakampi, pero mananalo. Sinong kakampi niya? Ang taong bayan. Kaya nga parang sa isip ko, kaya-kaya ni Inday Sara. Meron po akong ipi-play na video, guys. Baka maiyak kayo, ha. Wag na masyadong emotional, ha. Ito ay phone call ni Tatay Digong at ni Inday Sara. Ito yung kasagsagan na binubugbog ng binugbog si Inday Sara. Si Tatay Digong tinawag, baka nagsumbong si Inday Sara dito kay Tatay Digong. Pinapalakas si Tatay Digong ang loob ni Inday. O ito, pakinggan po natin. O. Panoorin po natin kaunti lang ito, mga 9 seconds. In the end, hindi na sila. Ang ko lang ginawa. Musulit tama. Huwag ka daw mag-alala. In the end, talo yan sila. Magdasal ka lang sa Panginoon kung ano ang tama. Grabe, oh. Hindi nun, oh. Yung pinapalakas mo yung loob ng anak mo na alam mong binubugbog na ng mga politician. At pinapakita mo na nandito ako bilang isang tatay, huwag kang mag-alala, susuportahan kita. Kaso ang ginawa ho ng mga kalaban, na biktima si Tatay Digong, nasa dahig ngayon, na binabastos din ni Vice Ganda. Pero bilib ako sa pamilyang Duterte, napaka-fighter. Ano sila? Hindi ho sila sumusuko. Yung personalidad nila talagang strong personality, kamay na bakal. Kaya the best po sila na magiging mga leader ng ating bansa. Yan po mga kabisdak. Natatapos na naman ang ating gabi. Maraming salamat sa mga nag-like, nag-share, nag-comment dyan sa comment section, conversation. Mga moderator, maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagtangkilik sa Bisdak Pilipinas. Happy Sabbath di po to all. Bago po tayo magsialisan, huwag muna sialisan. Panoorin nyo muna. Napakagandang awitin para sa ating lahat dito sa Bisdak Pilipinas. Ang team song natin, nagawa ni Sir Hardy Kaligtan na isang igorot na OFW dyan sa Korea. Pakinggan po natin mga kabisdak.
Bye-bye, see you po muli. Bisdak Pilipinas. Tatay Digong, uwi ka na. God first. Maraming salamat po. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.